Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang action romance film na, Two Mules for Sister Sarah. Tara't panoorin natin. Ang pelikula ay tungkol sa isang Amerikanong mersenaryo na nagngangalang Hogan, na nagtungo sa Mexico upang tulungan ang mga rebeldeng sundalo, na salakayin ang kampo ng mga mananakop na mga sundalong Pranses. Isang araw habang naglalakbay, nadaanan niya ang isang insidente kung saan ay nakita niya ang isang babae na nasa panganib sa kamay ng mga bandido. Planong gahasain ng mga lasing na bandido ang halos wala ng saplot na babae. Nang magpaputok siya ng warning shot ay niyaya siya ng mga bandido na makipag-inuman sa kanila. Nang bumunot ang isa ng baril ay inunahan na niya ito tapos ay sinunod niya ang isa pa. Binihag ng natirang bandido ang babae kaya napilitan siyang gumamit ng dinamita. Nang ihagis niya ang pampasabog ay natakot ang bandido at tumakbo, ngunit tinuluyan ni Hogan ito tapos ay pinatay ang apoy sa mitsa ng dinamita. Umiiyak na sinabi ng babae na gusto siyang patayin ng mga bandido. Sinagot lang siya ni Hogan na isuot na ang saplot niya. Pagkatapos ay kinuha nito ang lahat ng pwede niyang pakinabangan sa mga napatay na bandido. Napatawag si Hogan sa puong may kapal nang makita na ang babaeng tinulungan niya ay isa palang madre. Nagtataka siya kung bakit may madre sa ilang na lugar na iyon. Sinabi ng nagpakilalang madre na si Sister Sarah na may misyon siya. Bilang madre, bago sila maghiwalay ng landas ay nagpatulong ito na ilibing nila ang mga namatay na bandido. Hindi sumang-ayon si Hogan na nagsabing walang karapatan ang mga bandido na may libing ng maayos. Walang nagawa ang madre kundi ang ilibing ang mga bandido habang si Hogan naman ay kumakain sa isang tabi. Makalipas ang ilang sandali, mula sa malayo ay napansin ni Hogan ang mga sundalong Pranses na patungo sa direksyon kung nasaan sila. Natakot ang madre at nagsabing tinutugis siya ng mga sundalong Pranses dahil nalaman ng mga ito na nangangalap siya ng pondo para sa mga rebelde. Bukod pa dito ay isa siyang warista na sinusuportahan ang mga revolusyonaryong Mexicano laban sa mga mananakop na mga sundalong Pranses. Nagsabi si Hogan na kung hindi siya madre ay hindi niya siya tutulungan. Gumawa ng paraan si Hogan upang ibaling ng mga sundalong Pranses ang atensyon nila sa 3 kabayo na papalayo. Habang sila naman ay dahan-dahang tanahak ang kahabaan ng ilog upang makalayo. Gayunpaman, tila nakatunog ang mga sundalo kaya naghiwalay sa 2 grupo ang mga ito. Alam ni Hogan na aabutan sila kaya dali-dali nilang tinungo ang isang abandonado at nawasak na gusali upang magkubli. Di makapagtago ang madre dahil sa rattlesnake. Pinatay ito ni Hogan at pinahawak sa madre ang ahas tapos ay nagtago ito. Samantalang si Hogan naman ay hinanda ang sarili sa posibleng mangyaring engkwentro niya sa mga sundalong Pranses. Pagdating ng mga sundalo ay agad nilang siniyasat ang paligid. Mabuti na lang ay nagamit ng madre ang tunog ng rattlesnake kaya sa takot ng isang sundalo ay hindi na siya pumasok sa kinaroroonan ng madre. Maswerteng hindi nakita ang 2 ng mga sundalo kaya nagpatuloy ang mga ito sa paglalakbay. Magtatakip silim, naisipan ni Hogan at ng madre na doon na muna magpalipas ng gabi. Ipinaalam ng madre na galing siya sa bayan ng Chihuahua kung saan ay may kampo ng mga sundalong Pranses. Sa kanilang pag-uusap ay maraming nalaman si Hogan tungkol sa kuta ng mga Pranses at nalaman niya rin na patungo ang madre sa grupo ng mga gerilyang Mexicano dahil alam niyang ligtas siya doon. Maaapektuhan man ang sarili niyang lakad, minabuti ni Hogan na ihatid muna ang madre sa kampo ng mga Mexicano. Tinanong ng madre si Hogan kung kakampi ba siya ng mga rebeldeng Mexicano. Nagsabi si Hogan na wala siyang kinakampihan. Nandoon siya upang magtrabaho at kumita ng pera. May kasunduan sila ng lider ng revolusyonaryong Mexicano na tutulong siya sa pagsalakay sa kuta ng mga Pranses, kapalit ang bahagi ng kayamanan nito. Nang gabing iyon ay tila nahulog na ang loob ni Hogan sa magandang madre. Kinabukasan ay ginising ni Hogan ang madre at pinainom ng mainit na kape. Nang tanungin siya ng madre kung may asawa na siya ay sinabi niyang sakit lang sa ulo iyon. Biniro siya ni Hogan na dahil sa pagmamadre ay hindi niya matitikman ang luto ng Diyos. Natawa na lang ang madre sa biro niya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at di nagtagal ay napansin ni Hogan na lumalala ang sugat sa paa ng kabayo ng madre. Ayaw niyang ipagamit ang pangalawang kabayo dahil ito ang nagdadala ng mga gamit niya. Nagsabi siyang pwede na silang maghiwalay ng landas dahil baka hindi na siya umabot sa pupuntahan niya. Nagdasal ang madre sa nadaan ng altar. Ilang saglit pa ay tila nadinig agad ng Diyos ang hiling niya.
Isang lokal na sakay ng maliit na kabayo ang napadaan. Sa madaling salita ay nahiram niya ito sa lalaki kapalit ng sugatan niyang kabayo. Sa kanilang paglalakbay ay nagtanong-tanong sila sa mga tao sa isang nayon kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na kampo ng mga Pranses sa bayang iyon. Tinungo ni Sister Sarah ang kampo upang magtiktik. Nasaksihan niya ang pagbaril sa nahuling rebeldeng Mexicano. Maya-maya lang ay inimbitahan siya ng isang opisyal upang bigyan niya ng spiritual comfort ang isang colonel na mamamatay na. Nang dasalan niya ang opisyal ay naaninag siya ng colonel na sinabihan siyang marumi tapos ay nalagutan na ito ng hininga. Mabuti na lang at nabanggit ng isang opisyal na nagdedeliryo ang colonel kaya kung ano-ano na lang ang nasasabi nito. Pagbalik ng madre sa kinaroroonan ni Hogan ay dali-dali siyang napainom ng alak dahil sa takot at muntik na siyang mabisto. Nagtataka si Hogan sa inasal ng madre. Tinanong niya kung ano ang nasagap niyang balita sa kampo. Sinabi ni Sister Sarah na magpapadala ang kampo ng supply at bala sa kampo nila sa Chihuahua. Nagsabi si Hogan na kailangan nilang pasabugin ang tulay na pagdadaanan ng tren upang hindi makarating ang supply at bala sa kampo ng mga Pranses. Sa kanilang patuloy na paglalakbay, mula sa kawalan ay biglang may tumamang palaso sa balikat ni Hogan. Biglang sumulpot ang isang grupo ng mga mandirigma na tinatawag na Yaques. Sinubukan ni Hogan na manlaban ngunit pinigilan siya ng madre at sinabing ilan sa mga miyembro ng Yaques ay marunong rumespeto sa paniniwala ng Katoliko. Itinaas ni Sister Sarah ang dalang krus at sinilaw ang lider. Nagdesisyon ang lider na umalis at hayaan na lang sila. Sa tulong ng madre at tama ng alak ay nagawa nilang maalis ang palaso na nakabaon sa balikat ni Hogan. Sa kabila ng kanyang sugat, pinilit ni Hogan na ituloy ang kanilang plano na pasabugin ang tulay na dadaanan ng tren na may dalang supply at bala. Dahil hindi kayang makaakyat ni Logan sa itaas ng tulay, walang nagawa ang madre kundi ang akyatin ito at ilagay ang dinamita. Makalipas ang ilang sandali ay narinig nila na paparating na ang tren. Isang kamay lang ang nagagamit ni Hogan kaya sa una ay nahirapan silang patamaan ang pampasabog. Ngunit bago pa man makalagpas ang tren ay tinamaan nila ito, dahilan upang sumabog ang dinamita at malaglag ang tren sa tulay. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang isang bar. May ginagamit na code si Hogan upang mabigyan siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kampo ng komandante ng warista na si Colonel Beltran. Nasabi ng matandang may sakit na ang isang candle maker ang magtuturo sa kanila kung nasaan ang colonel. Sa wakas ay narating nila ang kampo ng mga rebeldeng Mexicano. Pagdating sa tuktok ng burol ay sinalubong siya ng colonel na nagsabing matagal na itong naghahantay sa kanya. Nagpasalamat ang colonel sa impormasyon ni Sister Sarah, na sa July 14 Independence Day, ay may selebrasyon na gaganapin at maglalasing ang lahat ng mga sundalong Pranses at mga opisyal nito. Dagdag pa rito ay napasabog nila ang tren na may dala ng supply. Sinimulan nilang magplano kung paano nila sorpresang sasalakayin ang kampo ng mga Pranses sa Chihuahua. Nagsabi si Hogan na hindi sapat ang mga kagamitan nilang panlaban upang magapi ang mga mananakop. Ipinagtapat ng colonel na wala silang pambili ng gamit dahil umaasa lang sila sa donasyon. Nagmungkahi si Sister Sarah na mangangalap siya ng alahas upang may pambili sila ng dinamita. Nagsabi ang colonel na malaking tulong sa kanilang puwersa ang mabibiling dinamita. Pagbalik ng madre ay dala na nito ang nakalap na mga alahas sa mga prostitute at mga mamamayan. Binitbit ni Hogan ang mga alahas pambili ng dinamita at nagkasundo sila ng colonel na magkita sila sa araw ng pagsalakay sa lugar malapit sa kampo ng mga Pranses sa Chihuahua. Araw ng paglusob, sinalubong ni Sister Sarah si Hogan sa isang liblib na lugar sa Chihuahua. Ilang saglit pa ay nagpakita na rin si Colonel Beltran at mga kasama niyang rebeldeng sundalo. Inutusan ng colonel ang tauhan na ipamahagi na ang nabiling dinamita sa lahat ng mga kasama nilang mandirigma. Pagkatapos ay tinungo nila ang lumang simbahan na katabi ng kampo ng mga Pranses. Nandoon na ang mga rebelde na naghahantay ng utos nila. Umakyat sila sa itaas ng simbahan at mula doon ay natanaw nila ang kuta ng mga Pranses. Nagtataka si Hogan kung bakit walang sino mang sundalo ang makikitang umiinom o nakainom ng alak. Napagtanto ng colonel na malamang ay nakaalerto ang lahat dahil sa nangyaring pagsabog ng tren. Ang sorpresang paglusob nila ay di uobra dahil magdudulot ito sa kanila ng kapahamakan. May naisip na ideya ang madre sa sorpresang pag-atake. Sinabi ng madre na may sikretong lagusan sa dating bahay ng bishop na malapit sa kampo patungo sa loob ng kampo ng mga Pranses.
Nagbigay ng ideya si Hogan sa pagsasabing hahatiin nila ang grupo sa apat at ang isang grupo ay mananatili sa itaas ng simbahan upang magsilbing mga sniper. Nagsabi ang colonel na sa gabi sila sa salakay kung saan ay may mga bata at kababaihan na magpipinyata. Isang tradisyon upang mas maging masaya ang selebrasyon. Pupunuin nila ng dinamita ang tiyan ng stuffed toy tapos ay lalagyan ng candy ang ibabaw. Ang pagsabog nito ang magiging hudyat ng kanilang pagsalakay. Magtatakip silim, pinuntahan nila ang bahay aliwan na malapit sa bahay ng bishop. Doon na nabunyag ang katotohanan na si Sister Sarah ay hindi madre kundi isang prostitute. Nagpanggap itong madre upang proteksyonan ang kanyang sarili. Nandoon din ang daan patungo sa sikretong lagusan. Nang wasakin nila ang pader ay tumambad sa kanila ang isang kuweba at doon ay narating nila ang isang kulungan. Gayunpaman, ang gate patungo sa loob ng kampo ng kalaban ay nakasara. Nagmungkahi si Sarah na isuko siya ni Hogan sa mga sundalong Pranses upang makapasok sila sa loob at mabuksan ang gate na iyon. Nag-atubili si Hogan na gawin ang mungkahi ni Sarah ngunit iyon lang ang natatanging paraan upang mabuksan ang sikretong lagusan. Muli ay pinag-usapan nilang mabuti ang estratehiya upang magtagumpay sila sa kanilang misyon. Bago ituloy ang misyon ay hindi nakapagpigil si Hogan kay Sarah. Hinalikan niya ito, ngunit kailangan muna nilang tutukan ang kanilang misyon. Nagbalat kayo ang dalawa. Nagpanggap si Hogan na isang bounty hunter na isinusuko si Sarah para sa isang gantimpala. Nakausap ni Hogan ang general ng hukbong Pranses. Sinabi ng general na bukod sa pangangalap ng pera para sa mga rebeldeng Mexicano ay napatay din ng nagpanggap na madre ang isang lieutenant nila. Iminungkahi ni Hogan na ikulong na nila si Sarah upang makaalis na siya ngunit gusto muna ng general na makainuman ito. Samantala, patuloy ang paghahanda ng mga rebeldeng Mexicano sa labas ng kampo. Nagsimulang maglakad na rin ang mga kababaihan at mga kabataan dala ang stuffed toy na may lamang dinamita. Pagdating sa main gate ay binaba nila ang stuffed toy at sinindihan ang mitya ng dinamita. Habang ine-enjoy ng general ang dinadaos na pinyata ay binaril siya ni Hogan tapos ay sinunod ang lahat ng opisyal sa loob ng malaking silid kainan na iyon. Sinundan ito ng pagsabog ng main gate hudyat ng pag-atake ng mga revolusyonaryong Mexicano sa mga mananakop na sundalong Pranses. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok at pagsabog sa pagitan ng dalawang magkalaban. Samantalang si Hogan na nasa loob ng kampo ay isa-isang pinasabog ang mga kalaban na gumagamit ng machine gun at mga istrukturang pinagpupwestahan ng mga ito. Sa wakas ay napasok niya ang isang silid kung saan nandoon ang bakal na gate. Binuksan niya ito upang mapasok na ng mga rebeldeng Mexicano ang loob ng kampo. Kasabay nito ang paglusob ng mga kakampi nila na nasa labas. Habang nagaganap ang matinding sagupaan sa labas ay hinanap ni Hogan ang vault na naglalaman ng kayamanan ng kampong iyon. Di nagtagal ay nagtagumpay ang mga rebeldeng Mexicano at nabawi nila ang kampo mula sa mga mananakop na Pranses. Dala ang kayamanan, agad na tinungo ni Hogan ang kinaroroonan ni Sarah. Di siya nakapaghantay at sinamahan ng naliligong si Sarah sa bathtub. Tinupad ng colonel ang usapan nila ni Hogan. Natanggap niya ang ipinangakong bahagi ng kayamanan matapos ang kanilang misyon. Umalis siya kasama si Sarah, na ngayon ay nakasuot na ng makulay na pulang gown. Plano nilang magsimula ng bagong buhay sa Amerika sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang kasino na matagal ng pangarap ni Hogan.